Okay, so discuss natin itong another pasteboard problem in geotech. So this one is under permeability, seepage. Yan. Specifically, itong flow nets. Daming types ng variation ng problem pala sa flow nets. Merong ganyan lang, merong may sheet pile, merong may ano dito, may takong dito, tas dito wala. Parang iba yung elevation dito at dito. So, sundan natin yan ng mga ganong problem na. Umpisa natin dito. Lumabas nung May 2016 and naulit March nung Nov 2021. Based sa CR. Ko alam kung inulit na ba yun or naulit talaga siya ng board exam. Okay? So, ayan. Ito nag-attach na ako ng dam pero madali lang naman gawin yan. Discuss ko na lang din. No? So, the coefficient of permeability below a dam is 4 meters per day. So, coefficient of permeability, hopefully okay naman na sa permeability na topic, no? So that is letter K. Pinapangalanan natin yung lowercase k. Okay, the water on the upstream side daw is 20 meters higher than on the downstream side. So, wala nang sinabi kung ano yung height nung exact height nung upstream and downstream. Sinabi na agad difference. So dito sa figure na to, kinuha ko lang din kasi to, Kevin Catramaya. So, pantay yung ground level niyan. Yan yung datum natin. Yan yung ginagawa nating datum. So, since wala naman nga kasing information about sa upstream and downstream, hindi yung difference na agad nila, yun na agad yung H natin. Pangalan natin tong capital H. Yung difference in water elevation sa upstream and yung sa downstream. Sa figure na to, kinuha ko lang kasi to, di talaga to yung problem dyan, no? Di assume mo na lang na nandyan din yung downstream side, no? May nasa mismong ground surface. Okay, so yan yung H natin. The water on the upstream side is 20 meters pala higher. Hindi ko pala nasulat, no? Ayan, so H is 20 meters. Yan yun. Higher than on the downstream side. So to estimate the seepage below a dam, ayan, a flow net is graphically drawn such that the number of potential drops is 10 and number of flow channels is 4. So, yung flow channel mo na i-draw ko. Ito lang naman yun. Itutuloy ko lang yan. Pinutol ko lang kasi iba yung paglagay ng, iba yung number of drops. Kaya pinutol ko na lang. Tawad gumawa no? Okay na yan. So, itutuloy ko na lang to. Ay, kapalan ko pa. So, di ba yan yung flow channel? Yung space neto, yan. Yung flow lines natin. Ayan. So, syempre may kulang pala dito. May datum pa dito. Yung pinaka, ano niya, seabed. Pwede. Medyo angat ko na lang konti. So, ayan. So, yung space niyan in between, yan yung number of uh, flow channels. 2, 3, apat, di ba? Number of flow channels, 4. Ayan, apat sila. Ayan. So, set aside ko nga to. Pwede ba dito? Kakasama. Okay na yan. Dito banda. Liitan ko lang. Okay, so next yung potential drops 10 daw. Pero may sinabi pa kasi, yan. The base of the dam is founded 1 meter below the ground. So ito yun. Ito yung height na yan. Tanggalin ko na to Ito yung height na yan, 1 meter. Siyempre, applicable din yan sa isang side. So 1 meter din dito. Both sides yan. 1 meter. So between the heel and the toe, ito yung heel. Ito naman yung toe, di ba? Yung hill na sa upstream side banda. And the toe of the dam, the distance of 30 meters. Magagamit ba natin yan? 30 meters, mga dito siguro. Yan yung width ng or length. Pwede width, kasi may length perpendicular to the page lang. Width ng dam to sa di ba? Sa fluid mechanics natin. That's 30 meters. Yan yung length perpendicular to the page. Yun yung naka 1. Okay, so, ayun.
between daw the heel and the toe, there are 8 potential drops. Eh sabi 10 dito, 'di ba? So kung nag-drop ng 8 times din doon, so kung gagawa natin 'yan, bihin ko ba kulay? I-blue ko na nga lang. Ayan, so dito. So galing dito sa isa na 'to. So sabi 8 potential drops. So itong mga number of drops, yan yung ano, kung galing dito, yan, yung linya na yan, equipotential lines. So yan yung bawas. Ay, or mismo yan yung head loss. Number of head loss. Ilang beses ka magbabawas ng head loss. Ganun. So, dito hanggang 8 potential drops daw. Di ilagay natin as ganyan siya, no? Ay, yung pagsulat pala ng flow nets, ano pala to hindi lang basta-basta yan. Pero, dapat ano yan, perpendicular to sila. Ayan, nabanggit ko na. Baka kasi may mga terminologies din dyan. Yan. Pa-square yan, right angle yan, perpendicular yan sila. Yung flow lines and yung equipotential lines, no? Okay, so, oh, yeah. 8 potential drops. So, di na bilang to. Susunod ka 1, 2, 3, 4. Basta, ano yun perpendicular yun 5, 6, sakto. 7, tas pang 8. Tama? So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 potential drops. So, syempre, di mo sasama to kasi in between nga, di ba? So, dito mag-start. Unang drop galing dito, in between. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero sabi, 10 yan sila. Ganyan lang siya. 1, 2, 3, 4, naglag ako. 5, 6, 7, 8, 9. Ito pang 10. Tama? 10 drops. So, ganun lang. Okay, so ang hinahanap ay seepage per meter length. So, ano yan? Tawag dito. Yan na yung Q natin. Ano formula nun? Si Catherine, hindi na. Hindi na forever ni Daniel. Di ba? Tandaan niyo yan. Meters per day, tapos HN, may 20, tapos NFND. So, meters, tapos meters din to. Actually, per meter yan, times 1 meter pa yan, di ba? So, yan, naka cubic meters na yan, per meter length bale. Cubic meters per meter length, ayun na nga. Ayun yung length, ano yung unit niya. So, ang K natin 4 meters per day, times H na 20, tapos number of flow channels, 4, divide natin sa number of drops, 10. So, ayun, 32. Baka ma-trap ka na dyan. 32. Cubic meters per day yan. Per day. Kasi meter per day tapos meter din. Times mo 1 pa. 1 meter. Cubic meters per day yan. Kung-convert mo to, nakailan? Liters per minute. Pwede mo naman i-diretso yan, no? Alam mo na ang cubic meters per day. Dapat alam mo na yung conversion na 1 cubic meter sa liters. Di ba? Fluid mechanics. 1 cubic meter, 1,000 liters. Then minutes, syempre dapat alam na yan, no? So, answer, 32 cubic meters per day. 1 cubic meter, gantuhin ko na lang para 1,000 liters. Ano ka liters na yan per day. Yung days to seconds, minutes pala. So, 1 day, pwede mo na i-diretso 24 hours. Then, 1 hour, 60 minutes. 1 minute, 60 seconds, pero hanggang dito lang tayo. 22.2 liters per minute. Ayan. So, yun lang yung naiiba. Yung 41, 42, di na kailangan ng Q dito eh. Okay, next. What is the uplift pressure at the heel in kilopascals? So, ano ba ibig sabihin? Uplift pressure. Sa fluid mechanics, gamit na din to sa dams, di ba? So, umbaga, ganito yung nangyari kasi dyan eh. Ano ba pwede kong gamitin? Ito na lang, red na lang. So, kung maglalagay ka ng dito, magtutuso ka ng piezometer. Unahin ko dito. Dito sa elevation na to, ayan, sa part na yan, ang head ng water is ito, wala pang bawas. Ganun yan. Then, ang sunod, pag nagtuso ka ng piezometer dito, sa sumunod, okay, sa sumunod, ang magiging water level na niyan ay mas mababa na.
mas mababa na siya kaysa dito sa nauna. And yung pagbaba na yun, yan na yun. Kung, di ba, pag tusok ka dito, may papasok na tubig dyan eh. Ayan, may papasok na tubig. O, ayan, hanggang dyan na lang siya. Di na siya aabot sa pinakataas na same nung sa sinundan niya kasi may may ano na doon, may drop na nga doon. May head loss na doon. So itong height na to, ayan, consistent yan sa bawat, ayan, constant yan sa bawat drop. Ito pa pala, one more thing, yung pag-drop pala is not, yung number of drops pala, not, tawag nito, not necessarily whole number. Okay, so discuss din natin yan sa iba. Pwede yan maging butal, 4.5, ganyan. Pakita ko mamaya. May ginawa akong program na may sinolve akong ganun. Yan, delta H. So, paano yan? Paano natin makuha yung delta H na yan? So, that is just yung difference nila. Divide mo sa number of drops. Sa hatiin mo, equally nga, di ba? So, that will be delta H natin. Sulat ko na lang dito. That is yung original or yung difference in elevation ng upstream and downstream. Divide mo sa number of drops. Originally, ilan yun? 20 meters. Again, ito lang yan ha. Baka madali ka na ito. Difference lang yan in elevation. Eh, di ba, yung 1 meter kasi, ano pa yun? Parang embedded pa yun. Embedment yun ng dam sa ground surface. So, di kasama yun. Di pa kasama dyan. Pero gagamitin natin yan, no? Hindi yan nine-neglect lang. So, ang H natin, that will be 20. Divide natin sa number of drops, 10 ba yun? O, edi tig 2 pala. O, 20 divided by 10. So, 2 meters ang bawas. 2 meters ang head loss. Bawat drop. Kaya, papangalanan natin to. Ito ay 1 drop, second, third drop, fourth drop, fifth drop, sixth drop, seventh drop, eighth drop, ninth, at 10th drop. Ganon. So, ang mangyari dito, angat ko lang sila. Nice. Yan, yan, no? So, ibig sabihin, ano ba yung tinatanong? Naalala ko medyo may incorrect yung solution sa CRF eh. Oo, pakita ko bakit. Okay, so, ano ba tinatanong uli? Uplift pressure at the heel and at the toe. Saan ba yung heel? No, ito yun. Nandito yung heel. Nandito yung toe. O, ano mga kailangan natin dyan? Pressure. O, natatandaan pa ba to sa Sa fluid mechanics? 'Di ba? Pag sinabing uplift pressure, yung sa dams, 'di ba gamma H lang yun? Paano pangalan? Yun na lang na pangalan natin, uplift. Parang sa geotech naman, for water pressure din yan, 'di ba? So that's gamma ng water times head. O, high head at certain point. And yung head na tinutukoy dyan ay pressure head, hindi total head. Okay, so anong pinagkaiba nun? Ito lang yung pressure head dyan. Okay, kasi pwede magtanong ng total head eh. Pero hindi yun yung ginagamit natin, no? Kundi yung pressure head lang. For example, dito. Actually, tuloy ko nga to. Tuloy ko lang tong isa pa. Okay? Tuloy ko pa to. Magsasaksa ka rin ng piezometer dyan. Dito na lang para di siya maka-overlap. Magtutuso ka rin ng piezometer dyan. Mas mababa na yan ulit. Mas mababa na yan sa sinundan niya. Kasi second drop na yan eh. So may papasok na tubig. Hanggang dito na lang. Mas mababa na siya kaysa sa sinundan niya. Ayan. So, masyadong ano to. Hopefully, nagigets naman, no? Baba ko pa to. Ayan. So, delta H, another delta H yan. Pero pang ilang baba niya na yan? Pangalawa, di ba? Kaya yan ay, kung reference mo sa pinakauna, dalawang delta H yun. Delta H yun sila consistent, pero bawas ng bawas. Hopefully, nagigets naman yun, no? Ganyan siya. Pabawas ng pabawas. Ayan. Ayan. Delta H. O sunod, ibig sabihin, dito, kailangan mo bawas yan ng delta H.
So, ang tinatanong kasi dito ay, ano tawag dito? Pressure head, no? Okay? Pressure head at hindi total head. O kapag pressure head lang naman yung tinatanong, um, kasama mo to, pressure head, yung height niya. Kasi kapag total head, babawas mo yung ano elevation, 'di ba? Kasi meron tayong elevation and yung pressure. So sige, discuss ka na lang yung difference din nila, no? So for kung ano lang gagamitin natin, pressure head lang gagamitin natin. H sub P, pressure head. Ayan. So paano mo me-measure 'yan kung dito ka at ano, at heel. Oh, pressure head at heel 'yan, oh. Pressure head at heel. Wait lang, nahirapan ako. Pressure head at heel. Okay, so dito 'yan galing. Oh, 'yan yung kukunin mo 'to. Itong height nito galing dito. O yan yung pressure head, 'di ba? Kung saan mo tinusok. So that will be what? Eh di add mo to, 1 plus 20. Yun, lagi yung 1 plus 20. Magiging 21. 21, 1 plus 20, 21. Bawas mo ng delta H. Isa pa lang yun eh. Yan yun for delta H. So that is 2. Ilan yun? 21 minus 2. No? 19. 19 meters. Ang pinagkaiba niyan sa um, total head sa heel ay ibabawas mo to kasi pag may total head ka, idadagdag mo yung idadagdag mo yung elevation head. Eh since nasa baba siya ng datum, di bawas yun, minus yun, di ba? So kung ito ay 21 minus h, delta h rather, ibawas mo pa tong negative 1, minus mo yun 1. Ganon. So that will be 19 minus 1. So magiging 18 na lang. Ganon. So again, ano yung ginagamit? Etong 19, hindi yung 18. Okay, kasi kung saan mo siya tinusok. Okay, for yan, yung pressure, para sa pressure, uplift pressure. Doon tayo sa pressure head. Okay, so pwede mo na i-solve. So yung pressure at heel is equal to gamma water times ito, pressure head at heel. So that is what? Gamma water, 9.81. Dapat okay na tayo dyan, no? Times 19. 186.39. Tama lang ba? 186.39. Ano to? Kilopascals. Ito ba yung sagot sa ano? Or yung isa? That will be 80 naman yung isa. Tingnan nyo. Parang ito yung sagot sa Sierra. Okay. So, ito ay total head. Mali yun. Uplift pressure, gamma water. Uplift pressure sa heel, gamma water times total head. Total head kasi wala namang velocity head dyan, di ba? Kasi nga, negligible yun. Di ba? So, ayan. Bernoulli's lang din. Di ba? Parang ano lang din, yung energy equation lang din. Heal. So that will be gamma water times 18, 176.58. That is in kilopascals. And, yan siya. Sige, ituloy ko na lang kasi gamitan na lang natin ng program to. Naulit lang naman eh, di ba? So, para sa ano naman, pressure at the toe naman, pwede mong kumpletuhin yun, 'di ba? Sa ano nga, sa undergrad siguro na recall mo ba 'to or ginawa sa inyo 'to, pinakuha yung pressure sa bawat ano na 'yan, bawat points na 'yan, 'di ba? Equipotential drop. So ito pressure at toe tapos total pressure at toe. Dito naman 21 pa rin. Bawas mo kung pang ilan yung sa toe, ilang drop yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pang last drop. Second to the last drop. Pang 10 na to eh. Okay, so that will be 21 minus 9 times delta H. Kanina, yan. 1 times delta H talaga yon. Okay.
So, ito, pang 9. 9 na beses. Di ko na yun, isa-isa yun, ha? Hopefully, gets naman na ito. O, tuloy-tuloy nyo. Bawas ng bawas yan. Pabawas ng pabawas. So, that'll be 21 minus 9 times 2. Tama? 2 yun, di ba? 18. Kinalki pa. 3 na lang. 3 meters. And then, yung total head, di 3 meters. Bawasan mo ng 1. Kasi nakabase yun dito, ha? Yung elevation. Doon nakabase yun. 3 minus 1, 2 meters na lang. Oh, again. Oh, ito lang ulit. Oh, upstream, uplift pressure sa toe, that will be gamma water times pressure head at toe. O yung incorrect, uplift at toe, uplift pressure sa toe, gamma water times total head sa toe. Ganun lang siya. Gamma water, 9.81 times 3. That will be 29.43. 29.43. Pressure yan, kilo pascals. Then, pag 2 naman yung gamit natin, 19.62. 19.62 kilo pascals. Okay, so ito yung tama. Ito mga incorrect to. Pero kapag di mo nakita yung correct answer, again, yung kino-consider natin na tama, yung pressure head ang ginamit at hindi ang total head. Okay, so ganyan siya. Okay, so gamitan natin yung program. Ginawa kong program. Ayun o, input mo lang. 9.81 tapos ito, di ba, ako 4 meters, tama na. Tama ba? 4 meters pa yun. Oo ata. Dami yung sinob din eh. So, height, ito difference upstream, downstream dapat. Tapos, i-calculate to. Yun naman rin naman yun. Tapos, 10 drops, 4 channels. Tapos, ito, so, di ba, di nga nagamit. 30 meters. Delta, yung delta H. Tapos, base to ground, yung elevation, 1 meter. Then, ayan, 32 cubic meters per day ang discharge natin, or 3.7 times 10 to the negative 4 cubic meters per second, or in liters per minute, 22.22. Na, ito na yung tinutukoy ko. Ayan, so, ayan, nakabase yung elevation. Ito, i-add mo to kasi naka-negative na eh. I-add mo to sa pressure head para makuha mo yung total head. Elevation head yun eh. Diba? So, ito, nilagyan ko ng mga end drop. Ito, sabi ko na meron ngang butal. May nasolve akong may butal. So, isunod natin yun. 4.5, 8.5. Pero nilimit ko lang sa hanggang 10 yung drops. So, ayan. Pag pressure head, yan, 19, 18. Tapos, ayan, yung naka-green, yan yung tama. Yung naka-red, yung incorrect kasi ginamit nga, total head ang ginamit, hindi yung pressure head. So, yun, for the heel, yung A, 186.39. 176.58 yung incorrect. Tapos, yung sa toe naman, that is pang 9th drop, di ba? So, yun, 29.43 and then 19.62. Incorrect. Pero ito yung nasa CRF, di ba? If I'm not mistaken, yun, 176.58 and 19.62. So, I guess that's it for this problem. Yan. Oops. Hope you learned something. Wait lang. Try natin yung sa ano. Yung 2021 pala. Ito. Substitute pala natin to. Sige, try natin to. Coefficient permeability is 3 meters per day. Papalitan ko lang yan. 3 meters per day. Tapos, the water in the upstream is 30 meters higher. 39 instead of 20. Ay, hindi bix yan. Yan, so kayo dyan sa kahit anong CE. Doon ko ng video na lang din yun. So, that will be 30 and 0. Tapos, yung number of drops is 10 and 4 pa rin. Tama ba? Yun ba tinignan ko? Okay. 1 meter din, then 25 meters. Wala naman ang ano yun. Walang bearing naman yun.
'Di ba yung saan yun? Ito, wala namang bearing yan. So, ayun. So, there will be, baka dito, tama na kaya? Tama na kaya yung solution dito? Tignan natin, no? And 36 cubic meters per day, or in liters per minute, 25. Ayan, 25. Tapos, ang pressure at heel and pressure at, ay, force na pala yung hinahanap sa sunod. Sige. Gawin natin. Ano lang naman to? Magta-trapezoidal lang naman yan. O nga, no? Sige, gawin natin to. Pero, syempre, ito na lang gawin natin. Linear naman kasi yung ano niyan eh. Linear ba? Or magiging trapezoidal? Yeah, trapezoidal. Pero linear yun, di ba? Or isang trapezoid or maraming trapezoid? Yun pala yung tanong yan. For uplift pressure, tingnan nga natin kung ano na yung napalabas niya. At the heel, 274, 264, alin doon yun? 274 na, 265 pa rin. Yun pa rin yung nagamit. 265. Ngayon, pag di nyo napalabas, di naman pwedeng parehas yan eh. Nasa, ano. Pero kung nandyan yung tama, edi yung tama yung ilagay niya, di ba? Ayun pala. 265, 275. Yun lang naman, ano pala, 10 pala, no? Okay, okay. So, kung naalala pa yung uplift pressure, kahit ito na lang, dito ko na lang siya ipakita. Kasi ito yung na-draw ko na eh, no? Ano bang kulay? Green ko naman. So, syempre, mataas dito. Pero dito di naman zero, di ba? Oh, ito, may iba pa palang variation ng problem din. Pwede kasi yung sinabi ko may takong dito. Pag ganyan. So, ito, magkaiba yung ano dito at dito. Di na sila same level, di ba? Kasi, meron yan kay Bradas eh. Pero sige, sundan natin yan. Yung problem na yan. Sundan natin. So, ganito yung force niya. Lagyan ko ng arrow. Ayan. Uplift pressure. Siyempre, resultant lang yan. Di ba? O, pressure at heel, tas pressure at toe. O, ganun. Tapos, ito pala ginawa ko. So, that will be, dito ko na lang gawin. Dito ko na lang gawin. Ano lang yun? Hmm, ito, uplift pressure sa heel. Ito, uplift pressure sa toe. Oh, so ano, 1/2 base 1 plus base. Oh, dito mo pala magagamit. Doon. Doon mo magagamit yung width. Tapos, para maging volume yon, di ba? Times mo sa 1 meter. Per meter yan, di ba? So, ayan. 1/2 base 1 plus base 2 times height. 1/2 base 1 plus base 2, di ba? Times height. Di ba? Yun na yun. So, ang gagawin natin yan dito ko na lang, 1/2 base 1, yeah. 1/2 tapos base 1, yung sa hill. Ito ba yung nakuha natin? Pinalik ko ba? Base 1 tapos base 2. Yung sa pang ilan yun? Pang ninth, di ba? Ito. Tapos multiply mo sa B, sa width. So, ayan. 3924 sa correct. Sa incorrect ay, type ko na 1/2 times yung base 1 plus base 2 pang 9. Ayan. Times mo sa width. Uh, 35. So, ayan. 3679. 3678. 3679. 3679. Wala kasing tama, di ba? 3924. Oh, yeah. Gulo ko. So, ayan. Solve na natin. 3679. And, ayan. So, ito. Kapiyawan lang. Ito, kaya na to. Alam ko lumabas to sa, 19 kopong-kopong pa to. Ang ginagamit din to ng mga review center na problem. Kasi, ano yun, erroneous yun sa mismong source eh, sa book.
Then, ito yung tinutukoy ko na pwede may 4.5, pwede may 8.5. So, kapag binigyan ka ng, binigyan ka ng, ano tawag nito? Flow net, di ba? Figure ng flow nets. So, I guess, ayun, that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.